OSEX TV. Portal. Iyon ang lagusan na kumukonekta sa ating daigdig papunta sa ibang mundo. 10 taon na ang nakakalipas. Simula nang lumitaw ang mga portal, ay nakaranas ang buong mundo ng kakaibang mga pangyayari. Halimbawa na dito ay ang paglabas ng mga hunter. Nagising ang kanilang kakaibang kakayahan, kaya sila naging hunter. Pero kahit naging hunter na sila, ang kanilang antas at kakayahan ay hanggang doon na lang. Kung hanggang saan ang lakas ng kanilang kakayahan, ay hindi na ito nadadagdagan. Ganoon din si Sung Jinwoo. Siya ay naging hunter pero, ang kanyang kakayahan ay hanggang E-rank lang. Oo nga at mas malakas siya kaysa sa normal na tao. Pero kung ikukumpara siya sa ibang mga ranker, napakalayo ng diferensya. Ang mga nagkaroon lang ng kakaibang kakayahan, ang kayang pumasok sa lagusan, at makipaglaban sa mga halimaw na naandoon. Lumipas ang panahon, at ginawa na nila itong propesyon sa kanilang buhay. At tinawag silang hunters. Minsan, sa loob ng dungeon ay nagiging masyadong mapanganib. Yung wala ka ng magagawa at pag-asa para makaligtas, kapag nakasumpong ka ng malalakas at mabalasik na mga halimaw. Tinanong ni Sung Jinwoo si Mr. Song Chi-yul, kung magiging maayos lang ba siya. Gayong patuloy pa rin sa pagdurugo ang kanyang naputol na braso. Sumagot naman ito na wala na silang magagawa pa doon. 3 lang kasi ang isinama niyang healer, dahil akala niya ay magiging madali lang ang dungeon na pinasok nila. Ang isang healer ay tinamaan ng pag-atake kanina, ni ang 10 noon ay walang natira. Ang isa naman ay sobrang na-trauma, kaya hindi na makausap ng maayos hanggang ngayon. Kahit ang B-rank healer na gaya ni Miss Ju-hee ay hindi pa nakaranas ng ganitong sitwasyon, ay talagang nakakabigla. Kaya ngayon ay mahihirapan sila, gayong wala silang matatanggap na suporta ng mga healer. Kaya sa palagay ni Mr. Song Chi-yul, ay mas mabuting huwag muna silang gagalaw, sa kanilang kinalalagyan para hindi sila atakihin ng higanteng estatwa. Sabi pa ni Mr. Song Chi-yul na kapag nagkaroon sila ng pagkakataon, susubukan nilang tumakbo palabas ng silid na iyon. Pero hindi iyon magiging madali. Nagsisisi naman ang ibang mga hunter, na pumasok sila sa ganoong sitwasyon. Akala kasi nila nung una, ay isang D-rank dungeon lang ang pinasok nilang iyon. Gaya ng sinabi ni Mr. Song Chi-yul, na kapag gumalaw sila ay siguradong aatakihin sila ng higanteng estatwang iyon. At kung makalagpas naman sila sa higanteng estatwang iyon, ay kailangan pa rin nilang harapin ang mga estatwang nagbabantay sa pintuan. Siguradong hindi sila basta-basta paaalisin sa silid na iyon, ng mga estatwang nakabantay doon. Nagulat naman si Sung Jinwoo, nang biglang tumayo at bumuwelo ang isang hunter, upang tumakas sa kinaroroonan nilang iyon. Sinabi ng hunter na iyon, na ayaw niyang mamatay sa ganoong sitwasyon. Nakasali na kasi siya sa malakas na giyog. Kaya hindi siya dapat mamatay doon. Inipon niya ang kanyang lakas at kakayahan, at iyon ang gagamitin niya sa kanyang pagtakas. Pinigilan siya ni Mr. Song Chi-yul, pero hindi ito nakinig. Sinabi pa ng hunter na iyon, na magagawa niyang makatakas doon. Kahit ano pa ang mangyari, may tiwala siya sa kanyang bilis at kakayahan. Inipon naman ng hunter na iyon, ang kanyang lakas at kakayahan, sa kanyang hita at mga binti. At sinabi pa niya na, kaya niya agad makapunta sa pintuan, ng saglitan lang. Sumugod ito ng buong lakas, na halos madurog na ang sahig na kaninang tinatapakan ng kanyang mga paa. Mabilis nga ang pagsugod niyang iyon sa pintuan. Nang malapit na siya sa pintuan, akala niya ay magagawa na niya ang gusto niyang mangyari. Nagbagal naman ang mga mata ng higanteng estatwang iyon, at direktang pinatamaan ang hunter na sinusubukang tumakas. Tinamaan iyon, at 2 putol na mga paa na lang niya ang natira. Napasigaw naman ang isang hunter sa sobrang takot. Napapikit at umiling na lang ang ibang hunter sa nangyari.
Napamura na lang si Sung Jinwoo at napakuyom na lang siya ng kanyang kamay sa nangyari sa isang hunter. Sa galit niya ay sinabi niyang basta na lang ba silang papatayin ng mga iyon, kapag ginusto lang ba nila. Hindi makapaniwala si Mr. Song Chi-yul sa mga nangyari. Para lamang itong pumatay ng langaw. Hindi may pinta ang mukha ni Mr. Song Chi-yul na parang nawawalan na ng pag-asa, na makakaalis pa sila doon. Tinanong ni Sung Jinwoo si Mr. Song Chi-yul na, kaya silang ubusin ang mga iyon sa isang saglit lang, pero bakit hindi pa nila iyon ginagawa? Hindi din alam ni Mr. Song Chi-yul, kung bakit nga ba ganoon ang nangyayari. Nagtataka talaga si Sung Jinwoo, kung bakit nga ba hindi pa sila pinapatay ng mga iyon. Kahit pa na kaya silang ubusin ng mga iyon, sa isang saglit lang. Iba ang mga iyon sa mga halimaw na papatay ng isang hunter, kapag ito ay nakatalikod o hindi sila nakikita. At yung estatwang nagbabantay sa pintuan, aatake lang iyon sa sino mang lalapit doon. Yung higanteng estatwa naman, aatake lang iyon ng nagbabagang liwanag, kapag ikaw ay gumalaw. Inisip pa ni Sung Jinwoo, na may pagkakasunod-sunod ang pag-atake nilang iyon. Natigilan naman si Sung Jinwoo, nang maisip niya ang pagkakasunod-sunod. Tama, iyon nga, ang patakaran sa silid na iyon. At tuminging mabuti si Sung Jinwoo, sa mga kautusang nakasulat doon. Ang kautusan ng Cartinon. Tama, iyon na nga. Bigla namang tinanong ni Sung Jinwoo si Mr. Song Chi-yul, kung ano ang unang kautusan. Nagulat naman dito si Mr. Song Chi-yul, sinabi na lang nito na ang una ay ang sambahin ang Panginoon. Sumama ang pagtingin ni Sung Jinwoo sa higanteng estatwa, na may pagtutol sa kanyang isipan, na isang Panginoon ang higanteng estatwang iyon, na nasa kanyang harapan. Sinabi naman ni Sung Jinwoo kay Mr. Song Chi-yul, na iyon ang patakaran sa dungeon na kanilang kinaroroonan. Tumayo si Sung Jinwoo, at nagulat naman si Mr. Song sa ginawang iyon ni Sung Jinwoo. Mayroong gustong matiyak si Sung Jinwoo, kaya niya sinubukang tumayo. Sinabihan siya ni Mr. Song na, nasisiraan na ba siya ng bait? Natigilan naman si Mr. Song, nang makita niya sa mga mata ni Sung Jinwoo, na seryoso ito sa kanyang ginagawa. Iyon kasi ang mga mata ng isang taong hindi takot mamatay. Tumayo at humarap si Sung Jinwoo, sa higanteng estatwang iyon. At sinabi ni Sung Jinwoo na hindi iyon aatake sa mga hindi gagalaw. Sa pagtayo ni Sung Jinwoo, ay nagbaga naman ang mga mata ng higanteng estatwang iyon. Nang aatake na sana ang estatwang iyon, ay bigla namang yumuko si Sung Jinwoo. Huminto naman sa pag-atake ang higanteng estatwang iyon. Kinabahan naman si Sung Jinwoo sa kanyang ginawa, pero bakas sa kanyang mga mata, ang katiyakan sa gusto niyang malaman. Ngayon alam na ni Sung Jinwoo, ang kahulugan ng unang kautusan. Sinigawan niya ang kanyang mga kasama, na yumuko silang lahat sa harapan ng estatwa. Nagalit naman doon sila Mr. Kim at Hunter Back. Ano daw ba pinagsasabi niya? Nawawala na daw ba siya sa kanyang katinuan? Tinanong naman siya ni Mr. Song na, kung mayroon ba siyang mga nalaman. Sinabi naman dito ni Sung Jinwoo, na aatake lang ang higanteng estatwang iyon, kapag kumilos ka ng mabilis at nakatayo. At hindi yun aatake kapag ikaw ay nakaluhod at nakayuko. Sambahin ang Panginoon, na ang ibig sabihin ay literal na yumuko at pagkatapos ay sambahin siya. Kaya kailangan ay nakayuko sa kanya. Para kay Mr. Song, ay ang gawin ng ganoong bagay ay napakabigat sa kalooban. Sabi naman ni Sung Jinwoo, sa ngayon ay gawin muna ang ganoong bagay. Wala naman ibang pagpipilian si Mr. Song, kundi gawin ang ganoon bagay sa ngayon. Yumuko naman ang lahat ng hunter sa higanteng estatwang iyon. Habang nakayuko ang lahat, ay nag-iisip ang ibang mga hunter. Makakaalis na ba sila? Mabubuhay pa daw ba sila? Kung gagawin nila ang ganoong pagyuko, kahit takot na takot pa si Miss Ju-hee, ay pinilit pa rin itong yumuko. Nakatitig naman sa kanila ang higanteng estatwang iyon. Habang nakayuko pa rin ang lahat, ay biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng higanteng estatwang iyon.
Ngumiti ito na parang nasisiyahan sa kanyang nakikita. Pero kakaiba ang pagniting iyon ng higanteng estatwa. Nakakatakot. Ang pagniting iyon ay parang isang ngiti ng isang demonyo. Nakita ng mga hunter ang nagbagong ekspresyon sa mukha ng higanteng estatwang iyon. Nagulat at natakot ang mga hunter sa ipinakitang hitsura ng estatwang iyon sa kanila. Ilan na ba ang mga namatay sa kanila? Ilan pa bang buhay ang natitira sa kanila? Gaano pa ba katagal? Gaano pa ba sila katagal nakayuko sa estatwang iyon? Inangat naman ni Hunter back ang kanyang ulo para subukang kung aatake pa ba ang higanteng estatwa. Pinigilan naman ito ni Mr. Kim. Hindi daw ba nito naisip na baka may iba pang gawin ang estatwang iyon? Akala daw ba niya ay magiging maayos na ang lahat pagkatapos nilang lumuhod sa estatwa kanina? Binalaan pa siya ni Mr. Kim na kung tatayo siya ng ganoon ay baka. Huminto naman sa pagsasalita si Mr. Kim nang makita niyang wala namang masamang nangyari kay Hunter Back. At masaya pa ito nang sabihin nito na hindi na umaatake ang higanteng estatwa. Nagsalita naman ang isang hunter na totoo nga at walang ibang ginagawa ang estatwa. Hindi naman makapaniwala ang ibang mga hunter sa pangyayaring iyon. Ligtas na sila, makakaalis na daw sila, masayang sinabi ng mga hunter. Nagulat namang napaisip si Sung Jinwoo na hindi pa tapos ang lahat. Bigla namang yumunig ang paligid, at nagulat silang lahat. Gumalaw ang higanteng estatwa at tumayo ito sa kanyang kinauupuan. Nagsimula itong humakbang. Sa laki ng estatwang iyon, ay halos lumubog ang paa nito sa sahig. Gulat at nahihintukutan naman ang mga hunter sa nangyayari. Akala kasi nila ay tapos na at ligtas na silang lahat. Hindi na nila alam kung paano pa nila haharapin ang kalaban nilang iyon. Nagmamadaling tinanong naman ni Mr. Song si Sung Jinwoo na kung mayroon pa ba siyang naisip na paraan. Hindi pa masabi ni Sung Jinwoo kung ano pa ang paraan na dapat nilang gawin. Nakangiti pa rin ang estatwang iyon habang tinitignan silang lahat. Nagsimula ulit humakbang ang estatwa. Bawat hakbang na gagawin ng estatwang iyon ay gumagawa iyon ng pagyanig sa kabuuan ng silid. Sa lakas ng pagyanig na iyon, ay halos mawala sa balanse ng pagkakatayo ang mga hunter. Sumigaw naman si Sung Jinwoo na, sa dungeon na ito, ay mayroon pang kautusan. Ang una ay sambahin ang Panginoon, ang sunod ay, purihin ang Panginoon. Siguradong iyon lang ang pwedeng maging paraan. Nag-isip naman ang mga hunter, kung paanong pagpupuri ang kanilang gagawin. Nagpresenta naman ang isang hunter, na kung sa pagpupuri iyon, ay siya na daw ang gagawa. Isa daw siyang mang-aawit sa kanilang church. At kung sa pag-awit at pagpupuri iyon, magagawa niya iyon. Matapang na humarap ang hunter na iyon, sa papalapit na higanteng estatwa. Pumikit ito at humawak sa kanyang kwintas na krus, at nagbanggit ng mga salitang panalangin. Natakot naman ang mga hunter, dahil sa palagay nila ay hindi iyon gumagana. Nakalapit na ang higanteng estatwa, sa hunter na nagdadasal. Humakbang pa ito papunta sa hunter, at magsisimula na nitong apakan. Nanlaki ang mga mata ng mga hunter, nang tinapakan na nito ang hunter na nagdarasal kanina. Ang pagpupuri kasing ginagawa ng hunter na iyon, ay hindi para sa Panginoong nasa harapan nila ngayon. Patay at napisak ang hunter, na kanina lamang ay nagdarasal.